Nagising si Chua Choen Seng o Alex, 65-year-old, bandang alas 2 na madaling araw noong December 29, 2013. Wala pa sa bahay ang kanyang anak. Umalis ang kanyang anak na sa Dexmon Chua Yeezy 37 para maghapunan noong gabing yon. Hindi yon karaniwan dahil hindi siya nagtatagal sa labas at palagi siyang tumatawag kung gabihin. Pero sa pagkakataong yon, wala ni isang tawag o ni isang mensahe. Pagsapit ng alauna ng hapon, hindi na makatiis ang ama. Nagmaneho siya papunta sa parking area sa Block 429A, Chua Chu Kang Avenue 4, kung saan ay karaniwang nagpaparada sa Dexmon. Nakita niya roon ang gold na kotse ng kanyang anak. Bukas ang pinto pero walang tao sa loob ng sasakyan. Sa sahig malapit dito, nakita niya ang salamin sa mata ni Dexmon. Isang hindi nakain na pakete ng buntong key chicken rice at isang lighter. Kinabahan si Alex at tinawagan ng cellphone ng kanyang anak ngunit walang signal. Kaya tinawagan niya ang kanyang anak na babae na si Ann at si Ann naman ang tumawag sa mga pulis. Nang dumating sina Corporal Shasa BT Muhammad Sharif at Corporal Im Junwi, napansin nilang hindi agad nakita ng ama dahil sa kanyang pagkataranta. May mga mantsa ng dugo sa sahig at may bahid ng dugo sa bintana ng kotse. Nagpapakita na may nangyari sa lugar na yon. Ang pamilya ay isang malapit na pamilya. Sa Dexmon ang pangalawa sa 3 magkakapatid. At ayon sa kanyang ama, siya ang pinakamasunurin at mapagmahal na anak. Hindi siya kailanman umuwi ng gabi. Binibilhan niya ang kanyang mga magulang ng paborito nilang mga tinapay kahit na hindi ito humihingi. Palagi siyang tumatawag, kinakamusta ang kanilang kalusugan at sinisigurong kompletong lahat ng kanilang pangangailangan. Para kay Dexmon, maayos ang takbo ng kanyang buhay. Ayon sa kanyang ama, 37-year-old pa lang ang anak namin at ito na sana ang rurok ng kanyang buhay. Katatapos lang niyang kumuha ng bagong degree at naka-line up na para sa promotion. Ngunit bigla na lamang natapos ang kanyang magandang buhay. Siya nagtatrabaho bilang material analyst bagamat may ilang ulat na nagsasabing production technician siya. Ano man ang eksaktong titulo niya, ito ay isang matatag at marangal na trabaho. Nakatira sa Dexmon kasama ang kanyang mga magulang sa Chua Chu Kang, Singapore. Minsan na siya nag-asawa ng isang Thai, ngunit nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Ngayon, muli niyang inaayos at binubuo ang kanyang buhay. Hindi alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa relasyon. Hindi nila alam na ang kanilang anak ay nakipagrelasyon sa isang babaeng may asawa. Isang katrabaho niya sa Tetra Pak, isang kumpanyang gumagawa ng karton. Hindi nila alam na ang relasyong yon na natapos mahigit 1 taon nang nakakalipas ay maaaring naglagay sa kanilang anak sa panganib, sa galit at selos na isang lalaking hindi makalimot. Natunto ng mga pulis ang mga banta na tawag na natanggap na Dexmon sa mga buwan bago siya namatay. Ang prepaid number ng telepono ay humantong sa pangalang Chiaki Chen. Naikumpara ito sa mga police report na isinampa mismo ni Dexmon mula December 2012 hanggang July 2003 na kumpirma ng mga investigador ang kanilang hinala. May taong may galit ng matagal nang sumusubaybay kay Dexmon at mahigit 1 taon na. Noong December 31 habang papasok sa Woodlands checkpoint mula Malaysia ang sasakyan ni Chiaki, nakaabang na ang mga pulis. Doon inaresto si Chiaki Chen na 53-year-old. Kakauwi lang niya mula sa isang bakasyon sa Malaysia kasama ang kanyang asawa at 2 anak na babae. Isang biyahe na ginawa 2 araw matapos ang pagpatay. Habang nasa kustodiya, sinabi ni Chiaki sa mga investigador na alam niya kung saan naroon ang bangkay ng nawawalang lalaki. Noong January 1, 2014, dinala niya mga pulis sa Safety Live Firing Area sa Murai Park Avenue, Lim Chu Kang, isang liblib at mahigpit na ipinagbabawal na zona ng militar. Ito ang lugar na bihirang pasukin ng mga sibilyan. Doon natagpuan ang bangkay ni Dexmon na nasa state of decomposition na at iniwan sa dilim. At malinaw ang sinasabi ng kanyang mga sugat. Isinagawa ni Associate Professor Gilbert Lau, isang forensic pathologist, ang autopsy noong January 10, 2014. Ang kanyang mga natuklasan ay naglalarawan ng sistematikong pagkasira ng katawan ng isang tao. Halos lahat ng buto sa mukha ni Dexmon ay nabasag. Basag ang kanyang panga, wasak ang mga butas ng mata, nabiyak ang mga ribs sa kanang bahagi ng kanyang katawan. At ang mga bali ay dulot ng paulit-ulit na suntok na ginawa ng sobrang lakas. Hindi ito isang suntukan lamang kundi isa itong planadong pagpatay. Mayroon din mga pinsalang tumutugma sa pagkakakuryente.
May gumamit ng stun device upang mawalan siya ng kakayahang lumaban bago nagsimula ang pambubugbog. Kalaunan malinaw itong inilarawan ng prosekusyon. Si Jackie at ang kanyang kasabwat ay sabay-sabay na umatake kay Dexmon sa isang marahas at walang awang paraan. Sinabi ni Deputy Public Prosecutor Tan Wing Shan sa korte ng dugong tumalsik sa mga pader, sahig at kisame ng parking area ay malinaw na patunay ng matinding karahasan at pagdanak ng dugo. Nagpatuloy ang karahasan kahit na nakaladkad na siya papasok ng van. Tumalsik pa itaas ang dugo at nabahira ng puting kisame habang sunod-sunod ang mga hampas. Sa kabila ng halos isang oras na masusing paglilinis sa fish farm ni Alex, nakakita pa rin ang mga forensic team ng mga bakas ng dugo sa mga siwang at dugtungan sa loob ng van na tubugma sa DNA ni Dexmon. Si Jackie ay isang negosyante na may-ari ng isang fish farm sa Indonesia. Isa siyang pamilyadong lalaki na nakatira sa Singapore kasama ang kanyang asawa na si Serene Goyen Han, 47 years old, at ang kanilang 2 anak na babae. Ang hindi alam ni Serene na sa loob ng maraming taon ay kung gaano talaga kakomplikado ang buhay pamilya ni Jackie. Sa Indonesia, mayroon pala siyang isa pang pamilya, isa pang asawa at 3 pang anak na may edad 10 hanggang 13. Nang magbigay ng testimonya si Jackie sa korte, binanggit niya ito na parang karaniwan lamang at sinabi niyang ipinaalam naman raw niya kay Serene ang tungkol sa ikalawang pamilya niya noong 2011. Ayon kay Jackie, karaniwan lang sa Singapore ang pagkakaroon ng iba pang pamilya o karelasyon. Ang pagiging bukas niya tungkol sa sarili niyang pagtataksil ay lalong nakakagulat, lalo na kung paano niya hinarap ang pagtataksil ng kanyang asawa. Nagkakilala sina Serene at Dexmon bilang magkatrabaho sa Tetra Pak noong 2007. Noong taon yon, nagsimula mag-alok sa Dexmon na ihatid niya si Serene pauwi pagkatapos ng kanyang trabaho. Sa paglipas ng panahon, humaba ang mga biyahe dahil sa nagkakape pa sila o di naman kaya ay kumain ng dinner ng magkasama. At lumalim ang kanilang mga pag-uusap. Pagsapit ng July 2011, naging pisikal na ang kanilang relasyon. May nangyayari na rin sa kanila sa loob ng kotse ni Dexmon, sa kanyang bahay at sa mga hotel. Noong panahong yon, kasal pa si Dexmon sa asawa niyang Thai. Hindi nila sinasadyang mangyari yon, ngunit dahil sa kalungkutan at madalas na pagsasama, di na iwasang mahulog ang loob nila sa isa't isa. Noong November 2012, natuklasan ni Jackie ang relasyon. Nakita niya ang mga text messages sa telepono ni Serene. Humingi ng tawad si Serene at tinapos niya ang relasyon kay Dexmon. Ngunit para kay Jackie, hindi pa doon nagtatapos ang problema at nagsisimula pa lamang ito. Natapos ang relasyon noong 2012, ngunit nanatili ang galit ni Jackie. Binanggit ng taga-usig na wala namang dahilan o kasalanan sa Dexmon para sa galit na ito. Sa loob ng 1 taon kahit tapos na ang relasyon, lalo lang lumalim ang puot ni Jackie. Noong Chinese New Year ng 2013, nagpadala si Dexmon kay Serene ng simpleng greetings sa pamamagitan ng WhatsApp. Isang karaniwang pagbati lang na ipinapadala ng mga magkakaibigan o magkatrabaho. Pero binabantayan ni Jackie ang telepono ni Serene. Nang makita niya pangalan ni Dexmon, mas lalo pang umigting ang kanyang galit. Mula February 2013, nagsimulang tumawag si Jackie kay Dexmon nang may pagbabanta at sinasabing huwag nang lalapit kay Serene. Mula December 2012 hanggang July 2013, nagsampa si Dexmon ng maraming reklamo sa mga pulis dahil sa pananakot ni Jackie. 2 beses siyang in-stalk ni Jackie sa loob ng 1 taon. Sinundan siya, pinag-aralan ang kanyang mga galaw at kung saan niya ipinaparada ang kanyang kotse. Pagsapit ng bispiras ng Pasko noong 2013, ginawa ni Jackie huling pagmamanman kay Dexmon. Pagkatapos ay inipon niya ang mga kailangan niya, gaya na lamang ng martilyo, kutsilyo, stun gun, flashlight, 1 pakete ng guwantes at may kasama siya. Si Chua Leong Ike ay 64-year-old, supervisor sa paglilinis ng isang town council sa Chua Chu Kang. May access siya sa isang storeroom sa electrical substation na naging pansamantalang tirahan na din niya. Magkakilala na sila Jackie sa loob ng 20 years pero paminsan-minsan lang sila nagkikita para magkape. Mayroon din sariling pangalawang pamilya, si Chua. May 2 anak siya sa Indonesia, edad 7 at 2 taong gulang mula sa bago niyang asawa. 1 linggo bagong pagpatay, nagbakasyon si Jackie sa Tanjung Pinang, Indonesia, kung saan may pagmamaari siya na isang fish farm. Dito nagsimula si Jackie na kunin si Chua bilang kasama niya sa iniisip niyang krimen.
Sinabi ni Chucky kay Chua na may nambubuli sa kanyang asawa at kailangan niya ng tulong para harapin at kumprontahin ang taong ito. Nagkasundo sila ni Chua at ang pangalawang tao na kinausap ni Chucky ay si Febri. Siya ay 31-year-old at nagtatrabaho sa kanya. Tumutulong ito sa pamamahala ng kanyang fish farm sa Indonesia. Si Febri ay bata pa at malakas at umaasa kay Chucky para sa kanyang kabuhayan. Pero ibang sinabi ni Chucky kay Febri. Sinabi niya na inabuso ni Dexmon si Serene at kailangan niya ng hustisya. Kung tutulungan siya ni Febri, sinabi ni Chucky na bibigyan niya ito ng sariling negosyo sa Tanjong Pinang. Noong December 26, 2013, sumakay sina Febri at Chua ng ferry mula sa Tanjong Pinang papuntang Singapore. Ang paniniwala nilang dalawa ay tutulong lamang sila sa isang kaibigan na naghahanap ng kabayaran para sa maling ginawa sa kanyang asawa ng isang tao. Noong December 27, humiram si Chucky ng van. Isang babae na kilala bilang si Doreen na 47-year-old ang nanghikayat sa kanyang kaibigan na si Vincent Ong Sunyi na ipahiram ang kanyang gray na van ng 2 araw kay Chucky. Naalala ni Vincent na dumating si Doreen kasama isang Chinese na lalaki. Nakalaunan ay nakilala bilang si Chucky para kuhanin ang van. Siya nagmaneho ng van at sumunod si Doreen sa ibang sasakyan. Sa parehong araw December 27, nagkita sina Chucky at Febri sa storeroom ni Chua sa electrical substation. Dinala niya ang mga kailangan nilang gamit, 2 kutsilyo, isang stun gun, isang flashlight at mga gloves. Walang ebidensya na ginamit talaga ang mga kutsilyo pero handa siya at nasa ayos na ang lahat. December 28, 2013, bago mag-alas 10 ng gabi, naghintay sina Chucky, Febri at Chua sa van sa multi-story car park sa Chua Chu Kang, malapit sa bahay ni Dexmon. Nagbantay sila at naghintay. Nang dumating si Dexmon na isang matangkad na lalaki ayon sa pagkukwento ni Chua at bumaba sa kanyang sasakyan, kumilos na sila. Kaagad nila ang inatake si Dexmon. Hinarap siya ni Chucky at ni Febri at sinimulan ang pananakit. Kumalat ang dugo habang sinusubukang manlaban ni Dexmon pero wala na siyang pagkakataon. Hinilad nila siya papasok sa van at itinali ang kanyang mga kamay at paa gamit ang nylon cord. Si Chua na nakaupo sa front passenger seat ay inutusan na magmaneho. Bago pa niya paandarin ang makina, nakarinig siya ng mga ingay mula sa likuran. Nang lumapit si Chucky para ibigay ang susi at magbigay ng direksyon, naamoy niya ang matapang na amoy ng dugo. Habang patungo sila sa Lim Chu Kang, nagpatuloy ang pananakit sa likurang bahagi ng van. Ginamitan nila sa Dexmon ng stun gun para hindi ito makakilos. Pagkatapos, lalo pang tumindi ang pambubugbog. Narinig ni Chua ang mabigat na paghinga at mga tunog ng pagtama sa katawan ni Dexmon. Malapit sa Lim Chu Kang 19 milestone, hindi na kinaya ni Chua. Pinahinto niya ang van, bumaba, naglakad papunta sa bus stop at sumakay sa bus. Mula sa bintana, pinanood niya si Chucky na nagmaneho palayo. Ayon sa salaysay ni Chucky sa pulis noong January 11, 2014, sila ni Febri ay nagpalitan sa paggamit ng martilyo para saktan si Dexmon. Sinabi ni Chucky na si Febri ang kumuha ng martilyo, nawala sa sarili at paulit-ulit na hinampas si Dexmon sa ulo gamit ang martilyo. Pagkatapos ibinigay ni Febri ang martilyo kay Chucky. Inamin Chucky na pinalo niya si Dexmon sa mukha at hita. Muling kinuha ni Febri ang martilyo at nagpatuloy sa paghampas kay Dexmon sa ulo nito. Nang sinuri ng associate professor na silaw ang katawan, walang malubhang sugat sa hita ni Dexmon. Pero napansin niya ang mga nabaling ribs sa kanang bahagi ng katawan. Dinala nila ang bangkay sa safety live firing area at itinapon sa madilim na lugar. Pagkatapos habang dumadaan sa Kranji Road, itinapon ni Febri ang martilyo sa Kranji Loop River. Nangyari ito ng alas 3 ng madaling araw noong December 29, ilang oras matapos ang pagpatay nang tumawag si Chucky kay Go na kapatid ni Serene. Pagkatapos ng tawag, nagkita sila sa first floor ng apartment ni Go. Sinabi ni Chucky kay Go na may isang taong nilason si Serene gamit ang pangkukulam. Nagkaroon daw ng away at bumagsak ang taong yon ayon kay Chucky. Pero ang totoong gusto niya ay tulong sa paglipat ng isang bangkay. Sinabi ni Go na hindi siya pwedeng gumawa ng iligal na bagay at agad na bumalik sa kanyang kwarto. Bandang alas 9 ng umaga, nagmaneho si Chucky papunta sa isang fish farm at humiling na makikihiram ng hose ng tubig. Sa loob ng isang oras, nilinis nila ang van. Bandang alas 2 ng hapon, pinuno ni Chucky ng gasolina ang van at ibinalik ito kay Vincent Wong.
3:00 ng hapon, bumiyahe si Chucky kasama kanyang asawa na si Serene, 2 anak at si Febri papuntang Johor Bahru, Malaysia at nagstay sa isang hotel. Mula doon umuwi naman si Febri pabalik ng Indonesia. Tinulungan ni Chucky ang kanyang kasabwat na makatakas. Nanatiling kalmado si Chucky pagkatapos ng pagpatay. Katunayan sa mismong araw ng December 29, dumalo pa siya sa lamay ng tiyahin ni Chua. Nilapitan niya si Chua at inabot ang $50 bilang pakikiramay at kumilos na parang normal lang. Sa testimony ni Chua, sinabi niya na normal lang ang kilos ni Chucky at wala akong napansin na kakaiba, kaya ang buong akala ko ay walang seryosong nangyari. Kinasuhan ng murder si Chucky noong January 1, 2014. 9 na araw matapos nito, inaresto naman si Chua na unang kinasuhan ng murder pero kalaunan ay binawasan ng kaso sa pagdukot at pananakit na nagdulot ng matinding pinsala sa biktima. Ngunit si Febri ay nagtago na. Naglabas ang Interpol ng Red Notice at natagpuan siya ng mga otoridad sa Indonesia, partikular sa Bintan. Dahil wala extradition treaty sa pagitan ng Singapore at Indonesia, hindi siya naipadala pabalik sa Singapore. Noong January 8, 2016, nag-plead guilty si Chua. Pero ang kanyang abogado ay nanawagan ng magaan na parusa at sinabi na may 2 maliliit na anak pa si Chua sa Indonesia. Masunuri naman daw ito sa batas at kaunti lang ang partisipasyon niya sa krimen. Ngunit itinanggi ng prosecution ng mga ito, alam niya ang paggamit ng mga armas, may karahasan na naganap pero wala siyang ginawa upang pigilan ito. Sinentensyahan si Chua ng senior judge na si Kang Ting Chu na 5 taon sa bilangguan at pinagalitan dahil sa hindi niya pagpigil sa nangyaring karahasan. Natapos ni Chua ang kanyang sentensya at nakalaya siya noong 2021. Samantalang nagsimula naman ang paglilitis kay Chucky noong October 25, 2016. Sa loob ng 7 araw, inilatag ng prosekusyon ang ebidensya, forensic analysis, testimonya ng mga saksi at ang paulit-ulit na pag-iiba-iba ng mga pahayag ni Chucky. Itinanggi ni Chucky ang lahat ng paratang. Sinabi niyang ang gusto lang niya ay kunin ang mga sex tape na di umano'y ginawa ni Dexmon kasama si Serene. Inimbento pa niya isang ika-4 na kasama, isang Malaysian na lalaki na nagngangalang Ali na di umano'y siyang gumawa ng karamihan sa pananakit. Pero pinabulaanan niyo ng prosekusyon dahil walang sinuman maging si Febri o Chua ang tumukoy sa taong yon. Noong January 10, ipiniresenta ni Chucky sa pulis ang larawan ng martilyo nang magbigay siya ng pahayag, ngunit sa korte ay tinanggi niya na ginamit niya ang armas na yon. Sa kanyang testimonya, paulit-ulit siya nagkaroon ng kontradiksyon. Noong January 17, 2017, napatunayang guilty si Chucky. Noong August 4, 2017, pinatawan ni Justice Chu si Chucky ng habang buhay na pagkakakulong. Pero nag-apila ang prosecution at humili ng parusang kamatayan. Noong June 27, 2018, ang Court of Appeal sa pangunguna ni Chief Justice Sundararaj Menon kasama sina Judge Judith Prakash at Taeyong Wang ay nagpasya na ipawalang bisa ang habang buhay na sentensya at hinatulan nila si Chucky ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Hindi nakadalo sa paghatol ang ina ni Dexmon. Plano niyang dumalo pero may mga problema sa bahay kaya hindi siya nakapunta. Sinabi niya sa mga reporter na napakahirap ng 4 na taon na yon para sa kanya. Nang mahatulan si Chucky ng life imprisonment noong 2017, labis na nasaktan ng ina ni Dexmon. Nangako siyang hihilingin sa prosecution na iapila ito at sinabing ang aming anak ay mapagmahal at basta na lang nawala ng ganito. Nang dumating ang parusang kamatayan, sinabi niya sa salitang Chinese na nabigay ng hustisya para sa aking anak pero hindi na muling maibabalik pa ang kanyang buhay. Nangyari ang pagbitay kay Chucky noong 2019, pero hanggang ngayon ay malaya pa rin si Febri. Nasa Interpol wanted list siya at sinasabing naninirahan sa isang lugar sa Indonesia. Pero dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Singapore at Indonesia, hindi siya mahahawakan ng batas doon. Lumipas sa maraming taon at 2 lamang sa 3 salarin ang humarap sa hustisya at ang isa ay hindi na kailanman mahahanap. Itinatag ng kasong ito ang isang legal precedence sa Singapore. Dahil sa apela ng prosecution, naging malinaw kung kailan dapat ipato ang parusang kamatayan kumpara sa life imprisonment. Samantalang natuklasan naman ng mga magulang ni Dexmon ang mga bagay tungkol sa kanilang anak na hindi pa nila alam. Una na dito ay ang kanyang relasyon at ang nakaraang kasal at iba pa mga lihim na bahagi ng kanyang buhay.
Nakadagdag ito sa kanilang kalungkutan at kalituhan. Pero ang pagmamahal ng kanyang ina ay hindi nagbago. Tinawag pa rin niya si Dexmo na mapagmahal at mabuting anak. Isang taong nagkamali pero hindi nararapat na mamatay dahil dito. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!